In this video, into the following other videos that I will upload later, ay akin pong bibigyan po ng atensyon yung Book of Revelation. Although ito yung pinaka-last na part ng New Testament or even last na part ng whole scripture, ang aklat na to ay very encouraging. Bagamat sabi ng iba ay may mga bagay na hindi masyadong maintindihan, but of course ako po ay very interested mag-share ng mga bagay sa aklat na ito sapagkat ito nga po ay napakahalagang aklat. Ang nilalaman po nito ay very important sa spiritual life ng mga mananampalataya. The book itself, which is entitled Revelation, is based from chapter 1 verse 1, which says the revelation of Jesus Christ. It comes from the Greek word apocalypsis, which means uncovering, unveiling, or disclosure. Dating itinago, ngunit ngayon ay inihahayag. What this book reveals is about the glory of Jesus Christ. Ang mga kapahayagan ito ay binigay ng Diyos kay Jesus at inihayag naman kay Apostol Juan sa pamamagitan ng anghel, sang-ayon po sa talata 1, kabanata 1. Nagkakaisa ang mga unang Kristiyanong leader noong una hanggang ikalawang siglo na si Apostol Juan nga ang nagsulat ng aklat na ito. Si Apostol Juan na sumulat din ng 4th Gospel or Ebanghelyo ni Juan at 3 epistle, yung 1st, 2nd, and 3rd John. May mga nagsasabi na ito ay nasulat sa panahon ni Nero AD 54 to 68. Subalit isang leader ng mga Kristiyano na isa ring manunulat noon na si Irenaeus AD 130 to AD 202 ay nagbanggit na ito ay nasulat sa huling bahagi ng pamamahala ni Emperor Domitian AD 94 to AD 96. Ganito rin ang pananaw ng iba pang mga Kristiyanong manunulat noon gaya ni Clement of Alexandria, Origen, Victorinus na pinakaunang nagsulat ng Commentary of Revelation. Kahit si Eusebius at Jerome na mga historians ng Christianity ay in favor na ito ay nasulat sa panahon ni Domitian at sila rin ay nagkakaisa na si Apostol Juan nga ang nagsulat nito. Yung spiritual decline ng 5 mga churches na nabanggit ay nagpapatunay rin na ito ay nasulat sa panahon ni Domitian sapagkat noong middle AD 60s na kung saan ay si Nero ang emperor, ang mga iglesyang nabanggit ay matatagpa ang kanilang spiritual na kalagayan. Ito ay isinulat ni Juan noong siya ay bilanggong ipinatapon sa isla ng Patmos dahil lamang sa itunuring siyang lumabag sa pamahalaan sa pangaral ng Ebanghelyo. Siya ay nanatili doon sa loob ng 18 buwan ayon sa mga mananalaysay at pagkatapos siya ay nakalaya at bumalik sa iglesia ng Efesos hanggang sakunin na siya ng Panginoon. Sa isla ng Patmos, inihayag kay Juan ang aklat na ito at kanyang sinulat. Sang-ayon sa kabanata 1, mga talata 9 hanggang 10, ako'y si Juan, ang iyong kapatid at kasama sa kapighatian at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pagkikipag-isa kay Jesus. Noong ako'y nasa isla ng Patmos sapagkat ipinangangaral ko ang salita ng Diyos at nagpapatuto ako para kay Jesus noong araw ng Panginoon at nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, narinig ko mula sa aking likuran ng isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Sabi niya, isulat mo sa isang aklat ang iyong nakita at ipadala mo sa 7 iglesia sa Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Isinulat ito sa panahon na pumapasok na ang mahigpit na pag-uusig sa mga mananampalataya. Sang-ayon sa 2 kabanata, talata 13, si Antipas na sinasabing tapat na lingkod ay pinatay. Sinasabi na si Antipas ay isang lingkod na may pangunahing katungkulan sa iglesia ng Pergamo. Sabi ng ilan, baka nga siya ay pastor sa simbahan sa Pergamo. Ang aklat ng pahayag ay naglalaman ng mga dakilang pangako sa mga Kristiyanong namimighati noong unang panahon. May pag-uusig, pang-alipusta, pang-api sa mga matuwid na lingkod ng Panginoon sa kasalukuyan. Ngunit ang Diyos ay hahatol sa kasamaan pagdating ng huling paghukom. Kaya nga huwag ikasisira ng kalooban ng mga Kristiyano ang unfair na treatment ng sanlibutan sa kanila. Sa halip, ang mga tunay na Kristiyano ay marunong ipanalangin kahit ang mga taong nanunuya sa kanila dahil kung mayroon mang dapat maghiganti para sa atin, hindi tayo yon kundi ang Panginoon.
Ang pangunahing katuruan ng aklat ng pahayag ay makikita sa chapter 1 verse 18 at ganito ang sinasabi, ang salita mismo ng Panginoon. Namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at manantiling buhay magpakailanman. At ang pangalawa ay makikita natin sa chapter 22 verse 12. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Kung kayo po ay interested na magkaroon pa ng mga dagdag na kaalaman tungkol sa aklat ng pahayag, abangan po ninyo ang mga susunod ko na pag-upload. Maraming salamat.